paisa pa uli ha. Paisa pa uli. Baka mamaya magalit na naman kayo. Yan, pinagkakitaan mo. Hindi, interesting kasi ito eh. Di ba, min? Interesting kasi eh. Katulad nito, no? Sabing ganun dito, Norman, ano ba itong sinabi? Si Sir The Kings kasi, ah, si Sir The Kings ay in-interview yung mga kamag-anak niya sa Bulacan-Bulacan. Tama. So ito si Sir Norman Mangusin. Sabi ni Ben Tumbling, may napanood din kasi akong interview ni Romy Diaz na kamag-anak mo daw sa Bulacan, boss. Tinira ka din. Hindi naman. Napanood ko sa FB Reel. Kamag-anak ko sa Bulacan. Hindi naman. Hindi ka naman tinira. Pinagtanggol ka nga eh. Di ba? Hindi naman siya tinira noon. Tinira ba siya nung kamag-anak ni yung in-interview ni The Kings? Hindi naman siya tinira noon. Medyo mahal ka nga maganda nga ang sinabi sa iyo eh. 'Di ba? Tapos parang may tinulungan ka nga daw na parang pamangkin mo ba 'yon or ano? Hindi ka naman tinira. Kailan pa ako nagkaroon ng kamag-anak doon? Oo. Mga tunaw na yung mga kamag-anak ko doon, mga todas na. Ala, ilang taon na ba ako? 50 na ako. Di yung mga kakilala ko doon, puro mga todas na. So inaamin mo may kamag-anak ka talaga doon. Paano yung istorya mo na na pinanganak ka super yaman? 'Di ba? So inaamin niya na may kamag-anak siya. Imposible naman todas lahat 'yon, men. 'Di ba? Ano naman 'yun eh. Makikita mo naman syempre nanganganak yung kamag-anak. Alam nga namang hindi manganak yung kamag-anak mo doon. Grabe naman to si Sir Norman Mangusin. 'Di ba? Huwag ka naman ganyan, sir. Ikaw naman. Kung ang sasabihin ko mga kasabayan ko, hindi ako kilala. Nipilit niya lang tawa eh, no? Kung ang sabihin mo yung mga kasabayan ko, hindi ako kilala ng mga kasabayan ko na 50 anyos. Bakit? 7 taon lang ako, wala na ako sa Bulacan eh. Oh. Crudo boy ka nga daw eh. 'Di ba? Kinuwento ka na crudo boy ka. Sabi mo pinanganak ka super yaman tas crudo boy ka pala. Alam niyo yung mga humble beginnings na gano'n, hindi naman masama 'yun eh. Maraming ang gano'n na nagkikwento na kung ano sila dati. 'Di ba? Sino ba yung Sino ba yung boss ko yata dati? Si John Gokong Wei sa Robinsons dati. May video yun dati nung napapanood ko nung nandoon pa ako. Yung kinikwento ni John Gokong Wei na mayaman sila dati tapos naghirap sila. May mga sinihan yung yung tatay ni John Gokong Wei sa Cebu. Cebuano kasi eh. Alam mo yung kinikwento niya yung mga humble beginnings na hindi nila kinakahiya. 'Di ba? Kasi inspirational yun eh. Sino-sino pa ba? Si Josh Mojica, di ba? Pinapakita niya pa nga yung video niya, yung siya ng kangkong eh, nung araw. Maganda kayang yun, magandang foundation ng ng story yun, yung humble beginnings mo. Ba't mo kinakahiya yun, men? Di ba? Hindi mo maikwento na nag-crudo boy ka. Recently, yung pagiging panadero mo pa, kinakahiya mo pa. 'Di ba? Nito mo lang medyo inamin-amin na ikaw pala ay protege ka mo. Sa Cuevas Bakery. Sa totoo lang, napaka-perfect nga ng mo istorya ng buhay mo kung nagpakatotoo ka lang. 'Di ba? Kung nagpakatotoo lang tong taong to, bentang-benta yung istorya mo. Yan ang gustong-gusto ng Pinoy eh. Yung istorya na, yung rags to riches. Kaya lang, ang problema kasi sa istorya mo, nag-involve ka pa ng isang kilalang lahi. Lahi, angkan. 'Di ba? Nag-involve ka pa ng ano ba yan, men? 'Di ba? Ba't kailangan pa kasing mag Marcos ka pa?
Hindi na kasi dapat. Kasi kung alam mo kung ang ginawa mo, matagal ko na sinasabi ito before eh. I don't know kung naabutan nyo ako na nung sinasabi ko ito nung araw. Kung ang ginawa mo na lang talaga, yung parang teleserye style ang istorya mo, yung ako po nung araw, yung magmamatch do sa pinagdaanan mo, alisin na natin yung ano, yung mga issue ng scam, no? Yung mga issue ng pambubudol, etc. Alisin na natin yun kasi pwede mo kasing palabasin na paninira lang lahat yun eh. So, kung ang ginawa mo na lang sana dati, nag-stick ka dun sa origins mo, no? Na ikaw ay anak ni Tatang Gilbert at Nanang Remy, na isang magsasaka, na nag-crudo boy po ako nung araw. Tapos nung maganda nga ang feedback sa lalo na sa paggawa ng tinapay, 'di ba? Napanood niyo yung ano ni Ma'am Christina Caber, yung kwento sa kanya. Ang ganda nga nun eh. Inspirational yun eh. The best ka daw talaga pagdating sa ano eh, sa paggawa ng tinapay eh. hindi naman hindi naman nakakatawa yun na para hamakin ka, no? Ang nakakatawang part kasi noon, ipinagkaila mo yun. Yung istorya na yun. Na kung nag-stick ka doon, ano, na bigla kang, or kung gusto mong ma-involve sa mga Marcos, aminin mo na ako po ay naging tao ni Fortuna Barba na tinuring na po akong anak. Hanggang dun lang, 'di ba? Pero yung angkinin mo na yung lahi o yung angkan, para namang ano yon, tapos gawan mo pa ng istorya. 'Di ba, men? Dun ka nagkasala-salabat eh. Siyempre, sa mga unang banat mong ganyan, effective yon. Kasi nga naman, putang ina. Instant kasi yung respeto mo nun eh. Kasi alam nyo ba, ang bagamat maraming galit sa Marcos, no? Legendary kasi ang ano eh, ang name na Marcos eh. 'Di ba? Kasi kaakibat niya, napakadaming urban legend. Meron pang urban legend ng Golden Buddha daw, na kay Imelda, yung mga istoryang ganon, na merong rumor or legend na yung Taliano Gold, di ba? Na sobrang yung ill-gotten wealth, di ba? Kasi napaka ano nun eh, napaka legendary kasi ng istorya ng Marcos, kaya yun siguro pinili mo. Napaka mysterious, punong-puno ng sikreto. Kaya lang men, 'di ba? Dadating ang time kasi hindi sustainable 'yon. Darating ang time na pag lumalaki din ang followers mo, hindi palaging, sorry to say hindi palaging bobo tanga-tanga yung mahihikayat mo eh. Siyempre, meron diyang mga nag-iisip din na may encounter mo na totoo ba talaga sinasabi nito, na magre-research talaga kung totoo lahat ng diniklara mo. So sabihin mo, graduate ka ng MIT, check-in sa MIT, totoo ba na ano to, na graduate sa MIT? Tapos, may mga tao dyan na titingnan bawat salita mo. Alam mo kung yung mga grammar mong mali-mali, kung ikaw ay ano, kung ikaw ay nagpakatotoo, yung grammar mong maling-mali yan, palulusutin yan eh. Ang problema kasi, nagyabang ka na, graduate ka ng Cambridge, ng ano, may kumakalat pa na graduate ka ng MIT, tapos ganun yung grammar mo, ay talagang sisitahin yung grammar mo. Kasi syempre, graduate ka doon, tapos ganyan ka magsalita, di ba? Hindi naman pangungutya yun eh. Eh, paano kung sinabi mo na ikaw ay ano, ikaw ay laking mahirap? May intindihan nila yon kung mali-mali kang magsalita. Hindi nasisilipin sa'yo yun. 'Di ba? Kahit na mali-mali ang grammar mo, eh kasi alam po namin si Sir Norman po ay talaga namang laki sa hirap 'yan. Hindi naman po talaga sanay magsalita ng ng English 'yan. Kaya naiintindihan namin. Ang problema nga, 'di ba? May kiniklaim ka na hindi nag-a-add up dun sa kinikilos mo. 'Di ba? Ang haba na nung napuntahan natin, ano. Pero ito, basically, ito yung ano eh, parang sinabi mo patay na lahat ng ano eh. Ano yung sasabihin mo na kamag-anak ko in-interview?
O, di ba? Paano niyo masasabi yun? Sarah V. Ano daw? Sa'yo, Sarah V. Ano yung sasabihin mo na kamag-anak ko yung interview? O, di ba? Paano niyo masasabi yun? Sarah V. Alam nga na, Lorenzo ang tawag sa'yo eh. Diba? At sa isang mga video mo, inamin mo din na Lorenzo din yung tawag, nagmamatch eh. Diba? At pinagtatanggol ka rin eh. Shoutout sa'yo, Sarah V. God bless you. Ito, mga kamag-anak to. Mga kamag-anak talaga to. Siyempre, sa kanila tayo magtatanong. Kaysa naman sa ibang Diba tao yan tayo o, yan magtanong. men o. Pinagtanggol ka na ito, hindi na naka-blurred ang mukha nito, no? Tapos sasabihin mo, ano? Sino kamag-anak niya sa Marcos? May sense. Sasabihin, di ba? May sense ba? Sasabihin, may in-interview na kabagano. Ilang taon na yung in-interview Ben Tumbling? May 50 anyos na ba? Kapag yung in-interview niya 50 anyos, hindi ako kilala nun. Kasi ibig sabihin, halos kaidarang ko yun. Paano niya ako makikilala? 7 taon umalis na ako ng Bulacan. Wala na kami sa Bulacan. After ng... Hindi ka ba bumabalik doon? Hindi ka ba naikikwento ng mga ano doon? Kung 50 years old yon, pasok. Ilang taong ka na ba ngayon? 1979 ka, di ba? Di ba? Magsi-50 ka pa lang. So, mas matanda sa'yo. Malamang makikilala ka nun. Mukhang 50 to eh. 50, mga ganun na edad nito ni Kuya eh. Di ba? Mas matanda sa'yo yan eh. May sense ba? Sasabihin, may in-interview na kabagano. Ilang taon na yung in-interview Ben Tumbling? May 50 anyos na ba? Kapag yung in-interview niya 50 anyos, hindi ako kilala nun. Kasi ibig sabihin, halos kaidarang ko yun. Paano niya ako makikilala? 7 taon umalis na ako ng Bulacan. Wala na kami sa Bulacan. After ng EDSA People Power, 1 year lang, wala na kami lahat sa Bulacan. Nandun na kami sa probinsya. Oh. Akala ko ba nag-aral ka sa ano? MIT. So, kung may nakakakilala sa akin, mga 70 years old and above. Hindi. So, pagka ganun ang in-interview niya, Wala kang kamag-anak na kaedaran mo doon, na kahit kapitbahay mo doon. Ikaw naman. 'Di ba? hindi mong paniwalaan kasi kilala ako noon. Di ba? Di ba? Ano yun, siguro kung ganun siya, nabully nung araw, kaya medyo... Ano, Alam mo nga yan eh, tumutugma nga ito doon sa the way ka ikwento ni Ma'am Christina Caber eh. Medyo umangat. Okay, huwag nyo nung hindi na ako pwedeng bulihin ngayon. Parang gano'n. hilig talaga niya, close na eh. Hindi siya magano'n. Ito yung bahay ni Norman Mangusi nung araw. Yan, dyan sila Ayun, nakatira. sa may sidecar na yun. Sa Pupunta may... natin sa kanila ngayon. Yan. Pero wala na yung bahay dyan. Nakalaki yata. Ay, hindi. Bukas pa na. Eh, kaya lang nakaka... Okay na. Okay na yan? Okay na yan. Okay. Sige. Na, gets yun na. Ito yung barangay Bangbang. So, yun. Kasi wala na yung bahay. Posibleng wala nakakilala sa'yo niyan, di ba? Dito dati nakatirek yun. So, dito yung kanyang mga kaibigan. Ang nasa isip ni Sir Norman Mangusin, halimbawa, no? So, dito ako natira. Pag alis namin, patay na lahat. Wala nang nakakilala sa akin. Imposible naman yun, sir. Laro, kamag-anak, pinsan. Takot. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.